Let's go to the Word of God, and we entitled our devotion this morning, Value God Above All Else. To value God above all else is to glorify Him above all else in your life. Alam niyo po, we cannot actually glorify God above all else and value Him above all else without knowing who He is. Kaya napakahalaga po yung pagkilala natin sa Panginoon about His nature, about His love. The very nature of God actually. Kasi akala natin ang Diyos po ay tulog at walang pakialam sa mga sitwasyon at pangangailangan natin at anuman pong mga desire ng ating puso. Ang ganda po yung pagkasabi po sa Hebrew chapter 11 verse 6, no? Na we come to God in faith, knowing that He is real and that He rewards the faith of those who passionately seek Him. In the Passion Translation, no? We come to God in faith, knowing that He is real and that He is a rewarder. He is real. Siya'y totoo. At kapag alam mo na ang Diyos ay totoo and you believe that He is living, alive, and powerful, not just powerful, but He is the most powerful, the omnipotent, the all-knowing, the omniscient God, and He is the God that nothing we can compare to Him, the creator of all things. Oh, if you really know that, no? Na hindi lamang po siya makapangyarihan, but He is a lover. Actually, I tell you, mga kapatid, pakinggan nyo to. If you have a lover, if there's someone loving you, salamat sa Diyos sa buhay nila. But your real lover is the Lord. God, your Father, is your real and faithful lover. His love is brand new. His love is new every morning, fresh and brand new every morning. And He is faithful. Yung ibang mga mahal natin minsan ay hindi sila faithful. Pero your Father is faithful no matter who you are. At ito po maganda, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. No? God's love for you will never ever change. Or if you really meditate on all of these things and those words may come alive into your heart, I tell you, you can come to Him with boldness and you're gonna value Him above all else. Kasi lahat ng bagay dito sa mundo pwedeng mawala. At hindi lang pwedeng mawala. Tiyak na mawawala. Tiyak na magbabago. Again, everything in this world will change. It may fades away. It may goes away. Mawawala po ang lahat ng bagay sa mundong ito. Lahat ng nakikita nating beauty ngayon, isang araw, pangit na po. Yung nakikita natin, kahit nga yung barko, yung bakal na yan, magiging kalawang din yan, magiging basura lahat yan. Lahat. Yung bagong sasakyan mo, yung bagong bahay, yung bagong kagamitan, yung bagong damit, everything will fade. In the physical, everything will fade. But you know what? God, His Word, His love, His mercy, His grace will never ever fade. It will never change. But they are new every morning. Oh, ang sarap po yung bago. Bawat umaga. Na-imagine nyo ba na yung pag-ibig na bago tuwing umaga? Ang sarap po kapag ito po yung pag-iibigan ng mag-asawa. Pag-iibigan ng mga anak sa magulang at magulang sa anak at maging po sa mga pastor sa kanilang congregation at congregation sa kanilang pastor. No, a brotherly love and a divine love, agape love. They are new every morning. Ang sarap po sa pakiramdam. At maging po ikaw na nagmamahal. Because if you love, then love will come back to you. If you love more, then more love coming back to you. So, alam mo ba ninyo na magbago ang lahat sa mundong ito pero hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos? Everything in this world will change but the love of God for you and me will never
ever change. Can you write it down? Everything in this world will change, but the love of God for me will never ever change. Whew, I love it. Now, kapag ito po ay sariwa sa iyo pong kaisipan, kapatid, then you can give God the most valuable thing ever in your life. Kasi kapag ito po ang alam mo na pinaka dakila sa lahat sa buhay mo, kapatid, yan po ang iyong bibigyan ng pahalaga. Alam mo ba na makikita po sa puso ng isang tao kung anong pinakamahalaga sa kanya? Sa pamamagitan ng sino ang kanyang pinapahalagahan. Sino ang binibigyan niya ng oras, ng panahon, sino ang kanyang laging kasama. Yan po ay pagbibigay po ng pahalaga. At nasa isipan niya, bukang bibig niya, ipinapahayag niya. Okay? Malalaman at malalaman. Kaya, kapatid, let God and allow the Lord to be the most valuable, most precious thing ever in your life. Sabihin ko sa inyo, and you know this, mawala na ang lahat, pero ang Diyos na siyang pinapahalagahan mo, He can give you a new one. He can give you a brand new one. Ang isang bagay na mawala ay God can change it into a far better beautiful, far better good, far better, mas higit na maganda kesa sa mga nawala. Pag may nagsara na pintuan, merong magbubukas na higit pa sa 10. Kapag merong nawala, merong ipapalit ang Panginoon na higit na maganda. Kaya ito po lagi ang ating pong ilagay sa puso natin, huwag kang maapektuhan sa bagay na nawala sa iyo, sapagkat ang Diyos na nangako na hindi kanya iiwanan at pababayaan ay pwedeng magbigay ng higit pa, higit na maganda, higit na dakila, higit na hindi mo na kayang isalaysay, no? Ang comparison ng ganda ng ipapalit ng Panginoon sa iyo. Because God is an ever-increasing in beauty, ever-increasing in knowledge, ever-increasing in love for you, my friend. Kaya ganito, pahalagahan ng Diyos. But you know what? When God does something in your life, you place a value upon it, Satan immediately comes against that value and competes for it. Yan pong trabaho ng kaaway. Ang Diablo. Lagi po niyang ika-counter. Darating po ang kaaway para bigyan o pakitaan ka ng so-called mas valuable. No? Kaya nga, lagi kong sinasabi na kung ang trabaho mo ay dahilan para ikaw ay nanlamig sa Diyos, hindi mo na nagagawa yung ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon, at hindi mo na nagagawa at nawala na yung excitement mo sa Lord, dahil nagkatrabaho ka, nagkanegosyo ka, nagka-boyfriend ka, nagkaasawa ka, o nagkaanak ka, nagkasasakyan ka, nagkabahay ka, nagka-abroad ka, nagkalupain ka, nagkaroon ka ng asyenda, all of those are blessing. But if that blessing will cause you to drift away from the Lord, then I tell you, that is not of God. Because if you're gonna love the world and the things in this world, the love of the Father is not for you. Wala sa iyo. Sabi po ng 1 John, no? Chapter 2, verse 15. Kaya kapatid, what you value in your life ay nakikita po sa iyong pamumuhay. At kung nakikita ng kaaway that you value God above all else, Satan, the devil, the enemy, ang tusong kaaway sa mundong ito ay darating para i-compete at tanggalin yung pagpapahalaga mo sa Diyos, sapagkat alam niya na maging matagumpay ang buhay mo at ang buhay mo'y ganap at kasiyasiya na kanyang kinaiinggitan kapag ka inuna mo ang Diyos or you give value to God.
Satan immediately come against what you value on the things of God and competes for it. No? He tries to steal from you the worth and value you place on the one things of God. So, pwedeng mangyari ito sa atin lahat. Okay? Kaya nga po, First Thessalonians chapter 2, verse 13, when you receive the word of God, which you heard of us, you receive it not as the word of man, but as it is in truth, the word of God, which effectually work also in you that believe. Yung salita na naririnig natin, maski yung ipinapahayag ko po dito, it's not my own word. It's not just a word that coming out of my mouth, and just nag-puff up lang sa mind ko. No, it is the word of God. And the word of God never changed. The word of God still the same. Powerful, alive, there is blessing in it, there's a fruit that is, nakapaloob, nandoon ang buhay ng pagpapala sa salita ng Diyos. At ang sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, it is effectively working in you. Pag sinabing effectively working, anuman yung sinasabi niya, anuman yung buhay na meron siya, ay effectively na mag-manifest sa buhay mo, kapatid. So, the value of the word is, when you value the word, it will manifest that blessing and fruit in your life. But again, the enemy is competing for the value you place on God and even His love. So, when the opposition comes, criticism comes, will you hold on to what God has said and done? Or you will start honoring, praising, and valuing the acceptance of those people equal to or above God? Again, kapag ka ba dumating ang criticism sa iyong paglilingkod sa Diyos, sa pagbibigay ng una sa lahat sa Diyos, pag dumating po yung mga persecution sa buhay mo, they are mocking at you because you are following the Lord, being a Christian, and you are serving God, no? Will you hold on to what God has said? Tayo po ba'y manatiling panghahawakan ng salita ng Panginoon? Or you will start honoring or prizing or valuing the acceptance of those people, no? Yung pong mga tao na pinapantay nila or higit pa sa Diyos ang kanila pong mga bagay-bagay na meron sa mundong ito. If you let their word, the word of men, have power and increase in your life, then the value you place on God's word and what He's done in your life will decrease. Ganito lang yan eh. Kapag ka nag-focus ka at binavalue mo ang salita ng Diyos, your life is increasing. Increasing in power, increasing in confidence, increasing in peace and joy, increasing in, a living hope. You have peaceful life. And I tell you, the manifestation will follow. Pwedeng yung nakikita mo sa mundo ay higit ang kanilang buhay when it comes to material things, pero ito po ang tinitiyak ko sa inyo. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos at hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka gugutumin ng Diyos at lahat ng hangarin ng iyong puso ay idaragdag sa iyo. It was written and it is written, and that written in Matthew chapter 6 verse 33 will never ever change. It will never ever fade. But I tell you, it will ever increasing. That if you're going to seek first the kingdom of God, if you're going to put value first and foremost, pag sinabi pong seek first, you are making it the most valuable in your life. And understanding His righteousness, you are leaning on to His righteousness. The basis of your understanding of your blessing and promotion is the righteousness of God. I tell you, the price is this. All these things shall be added unto you. I tell you, kahit na hindi mo nahingiin sa Panginoon, it is a promise of the Lord that all these things will
be added unto you. Yung pong be added to you na sinasabi po ng Matthew 6:33 ay yung pong pinagkakaabalahan ng mga taong walang pagkilala at walang pagbibigay ng value sa Diyos. Kapatid, believe the word of God. I tell you, He is alive. So, you will start losing the manifestation of joy if you value the word of man and the things in this world more than God. You're gonna start losing the manifestation of peace and victory and even the revelation of the word of God. Magsisimula na magiging dull, magiging blurred. Wala ka nang makita sa kahalagahan ng salita ng Panginoon. Unti-unti yan, kapag nangyari po yan sa buhay mo, kapatid, para bang unti-unti mo na rin na naililipat ang iyong focus sa mga bagay sa mundo hanggang sa mawala po ang iyong pagtitiwala at pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Yung maliit na bagay lang na alisin mo ang pagtingin at pagpapahalaga mo sa salita ng Diyos, kapatid, ang demonyo ay agad-agad na susunggaban ka. Dahil pagkakataon niya yun para i-deceive ang isipan mo. Na magbigay ng takot sa iyo, magbigay ng pag-aalala sa iyo upang nang sa ganun magkaroon ka ng panic sa buhay, and then you're gonna save your own life in your own way, or you are looking for someone or somebody to save you in your situation, to save you in your financial situation, to save you in your emotional down situation. Ganyan lagi ang ginagawa ng kaaway. Kaya kapatid, don't allow your focus na maalis sa Diyos. Habang ang focus mo ay na kay Kristo, patuloy kang lumalakad sa himala. Lumalakad sa tubig katulad ni Pedro. Praise God. So, it wasn't God who quit transmitting it to you, the blessing, but you quit receiving it. Pag tinanggal mo ang iyong focus kay Lord, hindi ibig sabihin na nagsara ang langit sa iyo. Hindi ibig sabihin na winidhold ni Lord ang blessing sa iyo. Kundi ikaw ang nagsara ng iyong puso upang hindi makapasok yung patuloy na dumadaloy na pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Kapatid, to glorify God is to value Him above all else. Maging po sa paglilingkod natin, lalong-lalo na po yung mga alam nyo na may calling, no? Actually, lahat tayo, we are called to have fellowship with the Lord. We are all called to put our trust in God above all else. Every believer are called to give and bring to God the most of your time. Lucas, no? In Luke chapter 14, verse 26, ang sinumang nais sumunod sa akin, pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging ang kanyang sarili, ay hindi maaring maging tagasunod ko. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo. So ano po ibig sabihin nito? At we are all followers. Be a followers of Christ. Be a disciple of Christ. Ang taong tagasunod ni Kristo, sumasampalataya kay Kristo, ay ibinibigay niya ang higit na pagpapahalaga sa Diyos ng higit sa lahat ng bagay. Hindi ibig sabihin na hindi natin mahalin ang ating mga ama, anak, asawa, at ang ating sarili, or yung pong mga blessing na nandiyan na binigay sa atin ng Panginoon. Of course, we have to take care of those. Kinakailangan alam nating pahalagahan kahit yung maliliit na bagay lang, kahit nga itong salamin lang na ito, kung ano man yung pagpapala mo, no? You have to value all of those and acknowledge that all of those blessing comes from God, pero wag mong bibigyan ng higit na pahalaga kaysa sa Diyos. Ang anak ay pagpapala, pero wag mong bibigyan ng higit na pahalaga kaysa sa Diyos. Ang asawa ay pagpapala ng Diyos yan, pero wag mong bibigyan ng higit na pahalaga kaysa sa Diyos. At maging ang sarili mo, wag mong bibigyan ng higit na pahalaga kaysa sa Diyos. Ibig sabihin, you have to submit yourself and you have to decide to follow Christ and to ibigay ang iyong sarili na sumunod at maglingkod at bigyan ng higit na pagpapahalaga ang Diyos kaysa anumang bagay sa buhay mo. And I tell you, hindi ka mawawalan. Ang anumang bagay na isinuko mo sa Panginoon, hindi ka mawawalan. It will bring back the blessing to you. Ito po yung tunay na paglilingkod at pagpapahalaga sa Diyos. Okay? Doon sa Mateo chapter 10 verse 37,
Ito naman ang pagkasabi. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang at nangigit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagmamahal sa kanyang anak at nangigit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi karapat-dapat para sa akin. Mabigat ito. Hindi ibig sabihin ba hindi natin mamahalin ang mga magulang, mga anak natin? Of course not. We need to love them. Pero ang sinasabi po ng Lord dito, mahal natin sila, pero ang gusto ng Diyos, higit ang pagmamahal mo sa Diyos. The Lord wants that your love to your friends, to your relatives, and even to yourself, ay higit ang pag-ibig mo sa Diyos. Gusto ng Diyos na higit ang pag-ibig mo sa Kanya kaysa sa lahat ng bagay. That is how we honor the Lord. That is how we give value to God. That is how we value God above all else. At ako'y naniniwala na ito po ay mangyayari at magaganap lamang kapag naintindihan mo ang biyaya, pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. You know, in comparison to God and what He has done in your life, you ought to place such a value and worth upon Him that nothing and no one ever competes. Para sa akin, mga kapatid, wala nang ibang higit na mahalaga kundi ang Diyos. Of course, we love our friends. We love our family. We love our kids. We love all the blessing that the Lord has given us. But we have to put God above all else. Hallelujah. Greater than your mate. Alam mo ninyo si Moses ay iniwan niya ang kanyang asawa at ang kanyang anak for more than a year or 2 years, no? At si Purah, dun sa Exodus chapter 8 and verse 2, si Purah took off when they were on their way down to Egypt. But Moses just kept moving forward with the Lord. Si Purah po, sumama nung una, pero bumalik sa tatay niya, no? Isinama yung anak, pero si Moses nagtuloy na maglingkod sa Diyos. Minsan may mga pangyayaring ganun sa atin, ano? Iniiwan ka ng mahal mo sa buhay. Iniiwan ka ng iyong mga anak, ng kaibigan, kakilala. Iniiwan ka ng mga nangakong sasama sa iyo. Iniiwan ka ng mga taong nagsabi na hanggang sa pagbabalik ni Lord ay kasama mo ako, no? Pero kapatid, if you are giving value to God, kahit iniwan ka ng lahat, katulad ni Moses, siya'y nagtuloy sa calling ng Lord sa buhay niya. At lahat ng yun ay makakasama mo rin isang araw. Yung magulang mo, anak mo, asawa mo, kaibigan mo, lahat ng nang-iwan sa iyo makakasama mo rin katulad po ni Moses. Nakasama mo rin po niya ang kanyang asawa at anak. Okay? Jesus disesteemed the shame associated with what He had to go through. Doon po sa Hebrew chapter 12 verse 2, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal sa ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pinahalagahan ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang misyon, na kahit ito'y alam niya na napakahirap ang kanyang daranasin. Dahil ang tinitingnan niya at binigyan niya ng focus ay hindi yung kanya pong tatamasain doon sa lugar ng paghihirap sa krus ng Kalbaryo, kundi yung magiging outcome na kaligtasan mo, kaligtasan ko, buhay mo, buhay ko, at siyang pinakapuso ng kanyang ama na tayo makasama niya sa buhay na walang hanggan. Yun ang tiningnan niya, hindi yung kahirapan na kanya pong nakikitang kanyang kakaharapin. Kapatid, if you're gonna put value on God, ano man yung kahirapang dinaranas mo ngayon, o po pwedeng may nakikita ka na mas malala pa sa bukas o sa isang araw. Pero sabihin ko sa inyo, lahat ng yan ay pagdadaanan mo lang. Lahat ng yan ay yung pong madadaanan at malalampasan ang lahat sa buhay mo. And glory to God, ang liwanag ay darating. Sabi nga nila, no? The sun keeps on shining beyond the thick clouds.
Gaano man kadilim, gaano man kakapal, yung pong clouds na yan, sa bawat araw, ang araw po ay laging nagliliwanag. So beyond that thicky clouds. So ang dapat mong makita, hindi po yung madilim, malungkot na kalangitan, dahil nakikita mo yung pong makapal na ulap, nagngangalit na ulap, at po pwedeng may dalang parang hindi, sabi natin, masamang panahon. Pero don't look at those dark and thicky clouds, but you have to put in your mind that beyond those thicky clouds, the sun is still shining. The favor of the Lord is still shining. The blessing of the Lord is still pouring out. Kapatid, no one can stop the blessing and the favor of the Lord coming to you. Kahit na gaano kakapal ang ulap, kadilim, ang ulap, or anumang sitwasyon na parang malungkot at hindi masaya, the sun, the favor of the Lord is still shining on you, my friend. Ang pagpapahalaga sa Diyos ay ginawa po maging ng mga apostol. Si Pablo. Actually, si Pablo, yung pong kanyang pong mga pinapahalagahan noon, na inaakala niya na yun ang magbibigay ng promotion sa kanya at pagkilala sa kanya bilang Pariseo. Could you imagine, siya po'y nag-aral ng matindi at siya po'y kinilala na isa sa pinakamagaling na estudyante ng Pariseo, at yan po ay kinilala ni Gamaliel. Memoryado po niya ang lahat at siya po sa kasulatan, at siya po ay kinikilala na matalinong bata at merong magandang future bilang Pariseo. If you belong to the Pharisee, kapatid, hindi ka basta-bastang tao during that time. Pero ang sabi ni Pablo ay ito, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay. Makamtan ko lamang ang lalong higit na mahalaga, at yan ay ang makilala ang Panginoong Hesukristo. Glory! Mga kapatid, do you have that kind of heart? Yes, the work is there. Kayong mga nasa abroad, your work is there. There is a blessing. Pero, let God be above all in your life. Ito sabi ni Pablo in Philippians chapter 3, starting in verse 6, no? Walang mapipintas sa akin pagdating sa pagsunod sa kautusan. See? When it comes to obeying the law, I am faultless. Wala kayong pwedeng may pinipintas sa akin. Pinapahalagaan ko noon ang lahat ng ito. Pero ngayon, itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. Ibig niya sabihin, sabi nga niya, parang basura. Tahi, ika nga, dang. Ano na to? Wala nang kwenta sa akin ang lahat ng mga bagay na pinapahalagaan ko noon. At hindi lang yan. Para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko ng parang basura ang lahat ng bagay, makamtan ko lamang si Kristo. Oh, glory to the name of Jesus Christ. What a beautiful heart of Apostle Paul. And I declare that every one of us here, tayo po'y magkaisa na lahat ng bagay sa mundo ay ating makikita at ating pong ipapahayag at ating pong hahakbangan maging buhay na walang higit na mahalaga kundi si Kristo. Ituring nating kalugihan ang lahat ng bagay, makamtan lamang natin ang higit na mahalaga. That is placing God above all else in your life. And you know what? Placing God above all else in your life, that is glorifying God. Ito po'y matinding pag-glorify, pagsamba sa Panginoon. Yung pong progreso sa mga hayop, mga alaga mo, pinagkakakitaan mo, negosyo mo, trabaho mo, your blessing of your children, your blessing of your business, all of that, kapatid, pag yan ang dahilan at ikaw ay nawala ng lamig sa Panginoon, o di kaya nawala ka sa paglilingkod, na dati naglilingkod ka, kapatid, nadaya ka ng kaaway. Nadaya tayo ng kaaway. This is the time for us to open our heart and our mind, magising at bumalik sa ating kamalayan na ang Diyos ang higit na mahalaga sa ating buhay.
Put God above all else, my friend. We are the one who place value on everything that comes into our life. Tayong naglalagay niyan. Kung anong mahalaga sa iyo, ikaw naglalagay sa puso mo yan. Kung anong binibigyan mo ng importansya, ikaw naglalagay sa puso mo yan. Hindi mo pwedeng sabihin na ito kasi dumating kasi yung ginawa kasi nito si Adan kasi, si Eva kasi. O ito kasi. Maski yung problema, kapatid, ang problema, hindi mo kinakailangang pahalagahan o bigyan ng higit na pahalaga kaysa sa Diyos. The reason you begin to lose revelation, the blessing and the benefit of what God has done and what God has said is that you place value on so many other things instead of God. So it's not because God changed His attitude toward you and quit giving, but it is because you've let something else occupy that place of importance in your life that was meant for God alone. Kaya, I tell you, pag inuna mo ang Diyos at ginawa mong mahalaga ang Diyos sa lahat ng bagay, hindi ka mawawalan. Hindi ka malulugi. Hindi ka mababangkrat. Wag mong paniwalaan yung sinasabi ng negatibong isipan mo o sinasabi ng ibang tao na kapag ka inuna mo ang Panginoon ay walang mangyayari sa buhay mo. Yung mga maririnig mo na ikaw kasi praise the Lord ka, inuuna mo pa yung mga bagay na yan. O, tingnan mo yung ganito. Kapatid, mauna na sila pero may hangganan ang lahat ng bagay na pagpapala so-called na hindi galing sa Diyos, may hangganan yan. Mawawala yan. It will end up to nothing. It will end up to waste. But if you're gonna put God first, you will have an everlasting blessing. You will have an everlasting favor. You will have an everlasting joy. You will have an everlasting peace. You will have an everlasting favor of the Lord being poured out upon you. You will have an everlasting wisdom. Who I tell you, this is life. Ang buhay na walang kagalakan ay hindi buhay, kamatayan yan. Ang buhay na walang kapayapaan ay hindi yan buhay, kamatayan po yan. Ang buhay na walang salita ng Diyos at pag-asa ay wala pong buhay yan, kamatayan po yan. Ang buhay na walang relasyon sa Diyos, kamatayan po yan. Ang buhay na hiwalay sa Panginoon, kamatayan po yan. Tingnan niyo yung nangyayari ngayon. Lahat po ng mga nagkamal, ng mga sako-sako, drum-drum, o barko-barko ng mga pera, hindi po yan totoo, kapatid, na magbibigay ng security. Ang pera ay magbibigay ng security, ang pera ay magbibigay ng kapayapaan, ang pera ay magbibigay ng authority o power, kapangyarihan, o ang pera ay magbibigay ng promotion sa iyo, ang pera ay magbibigay ng respeto ng tao sa iyo. Yan po ang spirit of mammon na kanya pong inilalagay sa isipan ng mga tao that if you have this money, if you have these things, then people, you have security, you have peace, you have power, you have the confident, and you have everything. You will have joy, you will have peace. Yun po ang sinasabi po ng Spirit of Mammon, kapatid. Kasinungalingan po yan. Why? Sapagkat ang tunay na kapayapaan, seguridad, kapangyarihan, authority, ang tunay po na kapayapaan ng buhay ay kay Kristo lamang matatagpuan. Security comes not from the money, but security comes from God. Authority comes not from money. Authority comes in the name of Jesus Christ. Peace comes not from money. It comes from the love of God for you. It comes from God. Lahat ng bagay na ipinapangako ng mundo, kapatid, ito po'y mawawala, mawawasak mo. Pero si Lord, I tell you, sabi nga ni David, ako'y naging bata at ngayon ay matanda na pero wala pa akong nakitang nagtiwala sa Diyos na napabayaan. Well, meron kang mga temporary sufferings ngayon, temporary na pinagdadaanan ngayon, but I tell you, that is just temporary. Kaya nga po temporary. Everything is temporary. You are destined to reign in life like a king, more than a king, with peace and joy. Pakisulat nga po ninyo dyan, mga kapatid. I am destined to reign in life.
Reigning means you are reigning, you are sitting above all power, above all authority, above your problem, above your circumstances, above loneliness. Oh, you're sitting on your uh, uh, in the seat of Jesus Christ at the throne of heaven. Kapatid, you're reigning in life. Father, thank you so much for giving us understanding about what we need to value above all in this world. Mula ngayon sa lahat po ng mga nakikinig, Ama, ay aking pinapahayag na sa kanilang puso ay walang ibang higit na mahalaga kundi ikaw. In our finances, you are above all else over our finances. You are above all else over our time. You are above all else over our works, our business. You are above all else over our relatives, our loved ones, our kids. And you are above all else, even ourselves, Lord. We give value and love much more to you than over everything, Father. Thank you so much, Lord, for the revelation of the Holy Spirit. And we can have this peace and joy in our heart if we're gonna walk on this reality, on this truth, Lord. At lahat ng ito nagagawa namin at magagawa namin, Panginoon, dahil po sa revelasyon, kapahayagan ng iyong biyaya at pag-ibig sa aming buhay. That the more we understand what Christ has done at the cross, the more that we can put and give value, Lord God, unto you. And putting value, Lord God, to you above all else is the manifestation of our faith. Thank you, Abba. Thank you, Holy Spirit. Amen and amen. Woo, glory. I'm excited. I'm excited. Thank you so much, everyone, for joining Pastor Walter. And thank you for your prayers.